Halimbawa, first quarter, pensyon. Wala ka sa araw ng payout, forfeited na ang pensyon mo. Tama ba? Eh, ba't nila ginawa yun? Samantalang, ito alalahanin natin. Wala pa naman kayong Alzheimer's, ano? Wala pa. Naalala niyo pa. Alalahanin natin. Dahil yung iba sa inyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. Parang ayaw nyo umamin. O sige, Villegas na lang. O sige, Pagatsing na lang. Pabata na ng pabatayo. Naalala ninyo, for the first time in history ng Manila, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi ang mga taga-Maynila, ang binobotong mayor, laging konti na lang ang birthday. Tama ba? Real talk lang. Pero, kayo ay sumugal sa akin. Batang-batang mayor. Yung batang mayor na yon, anong ginawa? Naggawa ng programa para sa mayaman, sa middle class, sa mahirap, sa may sakit o wala, sa butante o hindi butante, lahat ng senior citizen sa Maynila may pensyon buwan-buwan na 500. Tama mali? First time nangyari sa buong buhay natin. Pantay-pantay ang taong bayan. Tama ba? Ano sabi ko? Nay, tay, lolot-lola ko. Pumanatag kayo. Kapag hindi nyo nakuha yung first quarter, maaaring nasa bakasyonan kayo, maaaring may sakit kayo, huwag kayong mag-alala. Pagdating ng second quarter, doble ka. Tama mali? Ang sabi ko pa, nay, tay, pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Nung misa nag-aalala, ano sabi ko? Mga lolo ko, mga lola ko, nanay, tatay, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha ang January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Hey! Ganado kayo, anong ibig sabihin yung ginawa ko? Pagdating ng Disyembre, 6,000 ka. Pag dalawa kayo, 12,000. Pag tatlo kayong matanda, 18,000. Tama mali? Yan ang binago nila. Bakit ngayon pinahihirapan pa nila yung mga matatanda? Pag wala ka, wala na rin yung pension mo. Siyempre, yung mga matatanda, nangangamba, natatakot. Alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang lubo niyan. Maaga yan nagigising. Sa nervyos ng matanda, pagkagising sa umaga, saan niya pupunta? Chairman, balita. Nay, alaws para. Sawi, uwi, tulog, gising ulit bukas. Sana naman pupunta yan. Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lola, pasyalan mo naman kami sa Cavite. Namimiss ka na namin. Lolo, pasyalan mo naman kami sa Bulacan. Namimiss ka namin. Yung pobreng matanda, tinawagan ng apo, nagbakasyon. 2 days after, balik ng Baseco. Chairman, ano na? Naku na, nagkabigaya kahapon, wala ka.
si Chi Atienza. Kayo po ang aking pamilya. Ako po ay tubong 5. Kayo ang aking pamilya. Kayo ang aking bahay. Aasa ako sa inyong lahat. Dahil pag ako ay masama balang araw ni Yorme bilang vice-alkalde niya, makakaasa kayo na kayo, ang mga ilong nyo, ay tatangos muli at tataas muli ang inyong noo na kayo ay taga 5 distrito at kayo ay mga Manileño. Ang trabaho po ng vice-alkalde ay maging presiding officer, gumawa ng mga batas, polisiya, programa na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Kaya kung maghanap kayo ng vice-alkalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na marunong makinig sa inyo. Alam nyo, dito sa Baseco, kahit dati pa hindi pa ako nagbabalak tumakbo, narito na ako at kinakausap ko na kayo dahil gusto kong maintindihan anong problema nyo para malaman namin kung paano kami makakatulong sa inyo. Kanina isinigaw ko, sinabi ko mga sektor na aking pinagtanggol kahit wala pa po akong naging posisyon. Then alam nyo na rin po balang araw, wala na pong iiyak dahil lahat na kinain nyo ay alam namin dahil narinig namin at gagawan po namin ito ng solusyon. Ang aming mga lolo at lola, hindi na po kayo iiyak dahil mararamdaman nyo na kasama po namin kayo. Handang-handa po ako sa laban ko ngayon. Dahil bata pa lang po ako po ay hinulma ng aking mga magulang, ng Panginoon at ng pagkakataon para maintindihan ang trabaho na kailangan kong gawin dito. Ang aking ama ay naging 2 beses ng vice mayor, isang magaling na vice mayor na sumuporta sa kanyang alkalde noon. Makakaasa kayo. Pag italaga niyo ako bilang vice-alkalde ni Yorme balang araw, susuportahan ko ng buong buo ang lahat ng mga programa ni Yorme dahil naniniwala ako na sa pagtulong ko kay Yorme, tinutulungan ko rin kayo. Wala po akong ibang gustong makasamang alkalde. Si Yorme Isko Moreno Dumagoso ang gusto kong makasama lamang. At kung tutulungan niyo po si Yorme at si Chi Atienza, nakikiusap ako. Sana tulungan niyo rin po ang lahat ng mga konsehal na narito ngayon dahil kailangan po kumpleto kami para maibalik ang mga programa na minahal niyo noong panahon na si Yorme ang alkalde ng Maynila. At dahil kailangan din po namin ng suporta mula sa national government, personally, ako po ay nakikiusap sa inyo. Tulungan niyo po sana ang aking pangalawang ama dito sa 5 distrito, si Congressman Amado Bagachin. Hindi nga lang kami magkamukha pero pangalawang ama ko po siya. Bago po ako umalis, sa kahit na anong distrito, hindi po ako umaalis nang hindi naiiwan ng alaala. Dahil ang ayaw ko, ang maaalala niyo lang sa akin ay ang aking mukha. Dahil ang mukha, pumapangit. Ang mukha, nagbabago. Ang mukha, kahit kailan hindi naaasahan. Ngunit ang puso, yan po ang totoong pwede niyong panghawakan. Pwede ko po bang ipauwi sa inyo ang aking puso ngayong umaga? Pwede ko po ba kayong awitan? Dahil ang laman po ng awitin ko, ito po ang gusto kong ipauwi sa inyo ngayong umaga. Ang gusto ko, aalinaw-naw. Huwag na kayong iiyak na. Babalik na si Yorme.